Hello everyone, and this is Rika's YouTube channel once again, giving you a very important update about PIR, and this about the newly released RMC37-2024. So ano po itong RMC na to? Ito po ay about PIN verification via email. Okay, so meron nang inilabas ang BIR na iba't ibang method or way para ma-verify mo yung PIN mo without the need of going to BIR district offices, which is hassle sa atin. Ngayon, at the comfort of ating bahay, and then also at your convenient or most convenient time, pwede mo na malaman yung PIN mo or ma-verify yung PIN mo through this different method offered by BIR. Okay? So, yung mga nauna sa aking pagkakaalala, unang-una is through Chatbot Revi. And then we have also the TRRA. And then the pinaka-latest is through Orus. And this time, I think ito very convenient din siya. Through email naman. So, meron tayong i-email natin sa itong email address na to na provided ng BIR under this memorandum, itong team.inquiry@bir.gov.ph. So, take note sa email ad na to kasi ito yung gagamitin natin pag tayo mag-verify ng PIN natin via email. Okay, sa inyong pong browser, i-type nyo lang po yung website ng BIR, which is www.bir.gov.ph. And then, dadirect niya kayo dyan sa pinaka-homepage. Scroll down nyo lang po yan, then hanapin nyo po dyan yung newly released na memorandum na RMC 37-2024. So, i-click nyo lang po yung kulay blue na yan, and then i-direct ka niya mismo doon sa issuances na to para ma-print mo, including yung annex. Okay? So, ito, atin pong maigi yung RMC. So, ayan, nakalagay dyan kung ano yung email na gagamitin natin, yung na-provide ko na kanina. And then, ito po yung kanyang subject matter of this memorandum is the availability of PIN inquiry through electronic mail or simply known as email. Okay. So, ang nagbe-verify lang naman ng PIN is yung mga individual taxpayer, and we have also the non-individual taxpayer. So, okay, dito muna tayo sa individual taxpayer. Ano yung mga kailangan? Una, kailangan mong fill upan yung Annex A, which is provided in the RMC 37-2024 Annex. So, ma-download mo yung i-print mo. Okay? So, yun, kailangan malinaw and then accurate yung mga details or data na ilalagay mo doon. And the second requirements is mag-selfie ka. Hawak mo yung valid government issued ID mo. Kailangan malinaw, and then makikita doon sa ID yung birthday mo, yung name mo, of course, yung itsura mo. And then, yung third is yung iscan mo yung valid government issued ID mo na ginamit mo din doon sa iyong pagsa-selfie, or it could be another government or valid government issued ID. Okay? So, tatlo yun. I-attach mo yun, iscan mo yung mga yun, and then i-attach mo doon sa i-email mo doon sa provided na email kanina. Okay? So, malinaw yan. Dito naman po tayo sa non-individuals. Ito yung mga corporation. Kung sa lahat ng hindi individual taxpayer na registered sa BIR, pwede nyo ma-verify yung PIN nyo. Halimbawa lang, nawala yung COR mo, and then kailang mo yung PIN mo, pwede mong i-verify using Annex B naman this time. Okay, so ganun din, kailangan mong isulat ng malinaw yung mga details na kailangan doon. And then, since this is a non-individual, so sino yung magsi-selfie? Okay, malinaw dito na yung inauthorize at yung nag-authorize na officer, kailangan pa raw silang mag-selfie together with their valid IDs, and at the same time yung kanilang mga ID rin, i-scan din nila. It's an attachment din dun sa email na to. And then, huwag natin kakalimutan, kailangan din po dito yung board reso or secretary certificate na nakalagay dun yung name ng authorized representative plus yung specific reason na 14th inquiry. Okay? So, hindi pwedeng parang yung general term lang yung authorize ka. Kailangan specifically nakalagay doon. Okay? So, ayan po, kapag napagad nyo yan, scan nyo na lang din, and then i-email doon sa email provided. Yung ating email na ibinabato yun doon sa Customer Assistance Division Agent ng BIR.
Okay? So, kaka-receive ka ng email regarding doon sa reply, doon sa in-inquiry mo. But, kapag na-denied or na-decline yung request mo dahil sa insufficient or incorrect or hindi matched na data, may ilalagay, sasagot din yan doon. We're expecting na may reply kahit na mali or insufficient yung ating Okay? So, yan po yung laman ng ating memorandum. Ito naman po yung itsura ng Annex A. This is the form na kailangang pilotan for individual taxpayer. And also, we have the Annex B. Ito naman po yung form para sa non-individual taxpayer. So, as you can see, mas maraming hinihingi dyan. Kasi mayroong authorized representative and then we have the authorizing officer. Compare doon sa individual, hindi pwede doon authorized representative. It should be the sole owner of the TIN. Pwede lang mag-verify ng TIN niya. Siyempre, due to data privacy. Kaya, maingat din dyan. Okay, so this is all for now and I hope na may matutunan kayo. Sana mag-subscribe kayo dahil whenever na may mga bagong update ng BIR, tinatry ko po sa pinakamabilis na mai-relate sa inyo or maituro ko sa inyo or ma-inform kayo. So, yun po yung isa sa ino-offer ng channel na to is to update and inform my fellow taxpayer dun sa mga new advisory, newly issuances ng BIR or newly issued issuances ng BIR. So, this is all for now. Thank you and I hope na panood nyo pa ko yung ibang mga vlog ko about BIR. Until then, God bless.